Sa baryo ng San Rowino, may isang lalaking kilala sa pangalan na Artemio Temyong Gadenya, isang sabongherong mahirap, payat, sunog sa araw, at halos butas-butas na ang kamiseta sa kakagamit. Sa kabila ng kahirapan niya, hindi kailanman nawala ang kislap ng pag-asa sa kaniyang mga mata tuwing naririnig ang tilaok ng manok, sapagkat para kay Artemio, ang sabong ang tanging bagay na natitira upang maipaglaban niya ang sariling dangal. Hindi siya sugarol, ang sabong lamang ang kanyang hilig dahil ito ang minana niya mula sa kanyang ama, isang mabait ngunit dukhang manggagamas noon. Bata pa lang si Artemio, kasama na niya ang ama sa sabungan, hindi upang tumaya ng malaki, kundi upang pag-aralan ang disiplina, tapang at respeto sa tradisyong Pilipino ng pagkokolehiyo at pag-aalaga ng manok panabong. Kaya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit, ang lumang kulungan ng manok at ang isa-isang lumalaylay na pawid ang tanging mamanahin niya. Ngunit wala rin halos laman ng kulungan. 2 na lang ang manok niya. Isang may edad na at hindi na lumalaban, at isang batang tandang na mahina ang tikas at hindi man lang makatalon ng mataas. Kada Sabado at Linggo, naglalakad si Artemio papunta sa sabungan ng kalapit baryong San Toribio. Bitbit niya ang lumang bayong kung saan nakasilid ang kanyang manok. Umaasang baka sa pagkakataong iyon, sisipatin siyang muli ng swerte. Ngunit hindi iyon dumarating. Habang papauwi siya palagi mula sa sabungan, bitbit ang manok niyang talunan, pinag-uusapan siya ng mga tao. Si Artemio? Abay malas na malas talaga yon. Kahit anong hawak niyang manok talo. Sabongherong walang swerte pero mabait naman. Mabait nga naman si Artemio. Palagi siyang handang tumulong kahit walang-wala na siya. Madalas kahit hindi niya alam, binibigyan niya ng konting bigas ang kapitbahay o kaya na may pinapautang kahit siya mismo'y hirap na hirap. Pero ang kapalit, mas lalong lumulubog ang buhay niya. Isang gabing maulan, umuwi si Artemio mula sa sabungan na basang-basa at halos hindi makatingin sa mga tao. Muli na namang natalo ang kaniyang manok, isang laban na akala niyang panalo na. Habang naglalakad siya pauwi, nakatungo, naramdaman niya ang kirot ng pagod, gutom at kahihiyan pambihira. Halos wala nang matinong bigas sa kanyang maliit na bahay kubo. Lalo pang sumingaw sa isip niya ang boses ng kanyang yumaong ama. Anak, ang tunay na sabonghero, hindi sumusuko, ngunit kailangang marunong tumimbang ng tama. Huminto si Artemio sa ilalim ng punong mangga, malapit sa kinatatayuan ng kanilang lumang bahay. Ramdam niya ang lamig ng hangin at lakas ng ulan na tumatama sa mga dahon. Napaupo siya sa ugat at napayuko. Tay, pagod na ako. Hindi ako masamang tao, pero parang ipinagtatabuyan ako ng swerte. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Hindi niya alam na may nakikinig sa kanya. Habang nakayuko si Artemio, may maliit na sinag ng ilaw na kumurap sa gilid ng mga ugat ng mangga. Sa unay, inakala niyang kidlat o pantaboy insekto lamang, ngunit nang tumagal ang liwanag at naging kulay ginto, napaangat siya ng tingin. Sa harap niya, may tila maliit na nilalang, mga isang dangkal ang taas, may pulang sombrerong bilog, may makintab na sinturon, at may mapupungay na mata, isang duwende. Ngunit hindi ordinaryong duwende. Ang suot nito ay tila gawa sa sinag ng buwan at kumikislap ang buong katawan na para bang pinaghalo ang alikabok ng bituin at pinong ginto. Napaatras si Artemio sa gulat. Huwag po. Hindi ako masamang nilalang. Wika ng duwende sa mahinahon at malamig na tinig. Ako si Binulyo, tagapagbantay ng punong ito. At matagal na kitang minamasdan na Artemio. Nanlaki ang mga mata ni Artemio. Alam niyo po ang pangalan ko? Ngumiti ang duwende.
Matagal ka nang humihiling na sana'y dumating ang pagkakataong mabago ang iyong buhay. At nakita ko kung gaano ka kabait sa mga taong kahit hindi mo kilala. Ang kabutihang puso ay hindi namin pinalalampas. Unti-unting nawala ang takot ni Artemio, napalitan ng pagkabighani. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Umiling ang duwende. Wala akong kailangan, bagkus ako ang may naisin para sa'yo. Iniunat ng duwende ang maliit nitong kamay at mula dito ay lumabas ang isang mumunting sinag ng liwanag. Lumawak ito at unti-unting nabuo sa harapan ni Artemio ang isang maliit ngunit napakaganda at matingkad na sisiw. Kulay ginto, may balahibong tila may bakas ng apoy at may matapang na tindig kahit maliit pa lamang. Napatayo si Artemio. Sisiw? Ngumiti uli si Binulyo. Hindi ordinaryong sisiw, isa siyang mahiwagang manok panabong, anak ng alamat na tandang ng mga engkanto. Tuloy-tuloy ang paliwanag. Sa oras na ito ay ibinibigay ko na siya sa iyo, Artemio. Alagaan mo siya at balang araw, siya ang magdadala ng kapalaran na hindi mo inaasahan. Ngunit tandaan, ang swerte ay nabubuhay lamang kung mabuti ang puso. Kapag ginamit mo siya sa kasakiman, mawawala ang lahat na para sa iyo. Hindi makapaniwalang napaluhod si Artemio. Hawak ang ginintuang sisiw na mainit-init pa. Bakit ako, Binulyo? Bakit hindi yung mayayaman sa sabungan o yung mas sikat at mas magaling sa akin? Mabining ngumiti ang duwende dahil hindi nila kayang pahalagahan ang biyaya. Ikaw, Artemio, ikaw ang sabungerong may pusong hindi marunong manloko. Pagkasabi noon, unti-unting naglaho sa hangin ang duwende at ang naiwan lamang ay ang malamlam na liwanag ng punong mangga at ang ginintuang sisiw na natutulog sa kamay ni Artemio. Maya-maya ay narinig niya ang bahagyang tilaok ng sisiw. Hindi normal, kundi parang musika. At doon niya napagtanto. Ito ang unang araw ng pagbabago ng kanyang buhay. Magdamag na hindi nakatulog si Artemio, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tuwa at pagkamangha habang pinagmamasdan ang maliit na sisiw na kulay ginto. Nasa ibabaw ang sisiw ng lumang banig na pinagdugtong-dugtong lang ng yumaong ama niya. Inilagay niya ito malapit sa bumbilyang halos mamamatay na sa kahinaan para may konting init na dadampi sa maliit na nilalang. Habang nakahiga, nakapaling ang ulo ni Artemio sa gilid at hindi niya mapigilang ngumiti. Hindi ako nananaginip. Kinurot pa niya ang sarili para makasiguro. Masakit. Totoo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang pag-asa. Parang may humaplos sa dibdib niya at nagsabing, magbabago ang lahat. Ang unang tilaok sa umaga. Kinabukasan, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng mangga, nagising si Artemio sa isang napakalambing na tunog. Hindi iyon karaniwang pagtilaok ng sisiw melodiko, parang may ritmo at himig. Bigla siyang napaupo. Hoy, gising ka na? Pagtingin niya sa tabi, nagulat siya. Hindi nasisiw ang kanyang kasalo sa banig. Bagkos, isang maliit na tandang na kulay ginto. Matingkad pa sa anumang nakita niyang manok sa buong buhay niya. Ang balahibo nito ay kumikislap na tila sinisinagan mula sa loob ng liwanag. Ang buntot nito ay mahaba, nakakurba at tila gawa sa pira-pirasong sinag ng araw. Isang gabi pa lang ang lumipas, pero lumago ito ng isang buong buwan. Tumayo ang manok sa tabi niya at naglakad na may tikas, parang may sariling pagmamataas. Abat, ang bilis mo namang lumaki. Napapakamot sa ulo si Artemio habang humahalakhak. Hindi dahil sa biro, kundi dahil hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan. Para siyang nakakita ng kayamanan na lumakad palabas ng isang alamat. Habang pinagmamasdan niya ang manok,
Napansin niyang may kakaibang marka sa dibdib nito. Parang hugis bituin. Baka espesyal talaga. Umupo siya sa banig at inabot ang manok na hindi tumakbo o nagpumiglas. Sa halip, tumingin ito sa mata niya para bang isang matalinong nilalang na nauunawaan ang damdamin niya. Kailangan kita bigyan ng pangalan. Matagal siyang nag-isip. Hanggang sa napansin niya ang sinag ng araw mula sa bubong ng kanilang kubo na tumatama sa balahibo ng manok na mas lalong nagningning. Tamaraw. Hindi dahil sa hayop na ligaw, kundi dahil pinagsama niya ang dalawang salita. Tama at araw. Tama dahil pakiramdam niya tamang pagkakataon ng dumating. Araw dahil ito'y nagbibigay ng liwanag sa kanyang dilim. Simula ngayon, Tamaraw ang pangalan mo. Tumilaok ang manok, isang malakas, matining at may hatid na kakaibang kislap. At sabay kumislap ang balahibo nito para bang tinanggap ang kanyang pangalan. Walang-wala si Artemio, ngunit naghahanap siya ng mga natirang-tirang bigas at durog na mais. Ngunit bago pa niya maabot ang lumang lata na imbakan niya, lumipad si Tamaraw patungo sa sulok ng bahay. Sa mismong bahagi kung saan madaling araw ay may liwanag na nagmula sa duwende. Doon, sa lupa, tumubo ang 3 butil na kulay pilak. Napakunotno si Artemio. Ano yon? Lumakad si Tamaraw at tinuka ang isang butil. Pagkatapos nito, biglang dumami ang mga butil. Naging 10, naging 20, hanggang mapuno ang sulok ng tila perlas na pagkain. Napatakip ng bibig si Artemio sa pagkagulat. Anong klaseng manok ka? Ngunit hindi siya natakot. Mas lalo siyang humanga. Magaling. Hindi kita pababayaan. Kinuha niya ang ilang perlas na butil at inilagay sa isang maliit na kawayan na ginawang planggana. Kinain iyon agad ni Tamaraw, masigla at malakas, parang mandirigmang sabik sa laban. Nang tanghali na, lumabas si Artemio upang magigib ng tubig. Pagdaan niya sa daan papuntang poso, narinig niya ang usapan ng mga kapitbahay. May malaking derby daw sa San Toribio bukas na raw. 50,000 piso ang papremyo, pre-derby pa lang yon. Yung mga malalaking sabungero, naglalabasan na. Napatigil si Artemio. Hindi siya dapat sumali. Wala siyang pera. Wala siyang manok na sapat ang tikas. Pero sumagi sa isip niya ang imahe ni Tamaraw. Ang kakaibang lakas nito. Ang bilis lumaki. Ang ningning ng balahibo. Imposible. Ngunit may bumulong sa puso niya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Paghahanda sa hindi inaakalang kapalaran. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Tamaraw na nakatayo sa poste ng kubo, nakatingin sa kanya. Hindi basta tingin, parang nag-aanyaya. Naglakad ito papunta sa kanya, tumilaok, at tinuka ang bulsa ng kanyang lumang pantalon. Pagtingin niya, nakapaloob pala sa bulsa niya ang isang maliit na bato na iniwan ni Binulyo kagabi. Isang butil na kulay berde na tila buhay at nagliliwanag. Kumakabog ang dibdib ni Artemio. Ito ba ang hudyat? Muli siyang tumingin kay Tamaraw. Ang manok ay tumayo ng may tindig na parang tunay na mandirigma. Matatag, mataas ang ulo at kumikislap ang balahibo. Tamaraw, gusto mo ba sumubok tayo? Tumilaok ang manok ng napakalakas, mabagsik at may hatid na kakaibang enerhiya. Isang tilaok na hindi pangkaraniwan, kundi tila panawagan sa tadhana. At doon napagtanto ni Artemio. Handa nang lumaban si Tamaraw. Handa na rin siyang harapin ang kapalarang matagal nang ipinagkait sa kanya. Maagang maaga pa lang ay gising na si Artemio. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig at pag-asa. Hindi niya alam kung ito'y dahil sa malaking derby ngayong araw o dahil sa kaharap niyang manok na tila nag-aalab ang balahibo sa pagkinang. Si Tamaraw, habang hinahanda niya ang lumang bayong na paglalagyan ng manok, pakiramdam niya ay parang hindi bagay
ang simpleng sisidlan sa isang nilalang na napakahiwaga. Subalit wala siyang ibang mapaglalagyan, kaya mas maingat na lamang niyang tinakpan ng malinis na piraso ng tela ang loob upang maging komportable ang kanyang bagong kasama. Lumapit si Tamaraw, tumilaok ng malakas at parabang nagsasabing, "Panahon na." Habang naglalakad si Artemio sa makipot na daan papunta sa San Toribio, napapansin niyang napapalingon ang mga tao sa bayong niya. Hindi nila nakikita si Tamaraw, ngunit naririnig nila ang tilaok nitong hindi pangkaraniwan. "Sino bang manok yan? Ang lakas ng boses ah." "Si Artemio yata yun ah. May bago?" Mahinang ngumiti si Artemio. Hindi niya ipinagyayabang, pero ramdam niya ang kakaibang kumpiyansa na hindi niya pa naramdaman mula nang siya'y magsabong. At sa bawat hakbang, parang may malamig na hangin na dumadaan sa paligid niya. Hindi masama, kundi parang proteksyon. Parang may dumidikit sa kanya na swerteng hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa sabungan, halos mabingi siya sa ingay. Mga tao na nagsisigawan, mga sabongerong nagpapalakpakan, kumakaskas na pera, at ang amoy ng alikabok, papaya at lambanog na magkahalo sa hangin. Malaki ang sabungan ng San Toribio. Ito ang pinupuntahan ng mga sabongero mula sa iba't ibang baryo. Habang dumaraan si Artemio, may mga tumingin sa kanya at napangiti ng may panunuya. "Uy, andito na naman si Temyong." "Nako, patalo na naman. Ano, bagong manok?" "Hahaha." Ngunit may ilan na mababait. "Oh, Temyong, swerte lang kailangan mo." Hindi nagpahalata si Artemio. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa sulok kung saan maaaring ipahinga ang kanyang manok. Nang buksan niya ang bayong, tumingin si Tamaraw sa kanya. Mataas ang tindig, matapang at tila handang lumaban sa kahit sinong hamon. At doon nagsimula ang bulong-bulungan. "Ano yan? Golden?" "Hindi, parang dilaw lang ang balahibo. Pero parang iba. Ang linis, ang tingkad." Si Mang Ruperto, isa sa matatandang nagsasabong, lumapit at sinipat si Tamaraw. "Temyong, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kulay." Ngumiti si Artemio. "Swerte lang siguro, Mang Ruperto." Ngunit sa loob-loob niya, hindi iyon basta swerte. Hiwaga iyon. Simula ng pre-derby. Ilang sandali pa, nag-anunsyo ang tagapagpadla. Maghahanda na ang mga maglalaban, pre-derby round 1. Isa-isang lumalapit ang mga sabongero, dala-dala ang pinakamahuhusay nilang manok. May mga manok na malalaki, may makukulay ang balahibo, may kilala na sa sabungan dahil sa dami ng kanilang panalo. Ngunit kapag dumaraan si Tamaraw, napapahinto ang mga tao. Hindi dahil sa laki o tindig, kundi dahil sa kumikinang nitong balahibo sa ilalim ng liwanag. Lumapit ang isang kilalang sabonghero, si Gardo Rebites Salvio, isang mayamang negosyante na laging nagwawagi sa sabong dahil sa malalakas niyang alaga. Pagkakita kay Tamaraw ay natawa siya. "Temyong, anong pinasok mo?" "Manok ba yan o laruan?" Nagtawanan ang mga tao. Pero hindi sumagot si Artemio. Hinaplos niya ang likod ni Tamaraw at tumilaok ito ng malakas, isang tilaok na nagpatahimik sa lahat. Napatigil kahit si Gardo. "Ayos ah." Ilang minuto pa, pinaakyat na ang unang pares ng mga manok para sa laban. Biglang tinawag ang pangalan ni Artemio. Sa susunod na laban, Artemio Gadenya ng San Rawino laban kay Gardo Salvio ng San Toribio. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Artemio. Si Gardo agad ang makakalaban? Pero bago pa tumibok ang kaba sa dibdib niya, naramdaman niya ang pagtuka ni Tamaraw sa kanyang braso. Mahina, pero parang sinasabing, "Huwag kang matakot." Kinuha niya si Tamaraw at dinala sa gitna ng sabungan.
Sigardo naman ay naglabas ng isang napakalaking tandang. Itim, mabagsik, at kilala bilang kampeon sa maraming laban. Ang pangalan nito ay Sataniko. Nagsigawan ang mga tao. Patay. Talo na agad si Temyong. Hindi tatagal yan laban kay Sataniko. Baka hindi pa nga nagsisimula, bagsak na. Ngunit kakaiba ang reaksyon ni Tamaraw. Hindi ito natakot. Hindi ito umatras. Bagkus tumayo pa ito ng mas tuwid at kumislap ang balahibo nitong ginto. Parang sinasabing, hindi ako natatakot sa kanya. At doon, may naramdaman si Artemio. Isang init na tumagos mula sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano, pero parang may humahawak sa balikat niya. Parang may nagbabantay. Sa gitna ng sabungan, ilang saglit pa, itinapat na ang dalawang manok. Sabik na ang mga tao. Handang-handa na. Ready? Huminga ng malalim si Artemio. Tumilaok si Tamaraw na parabang kulog sa maliit nitong katawan. At sa mismong sandaling iyon na pagliparan ng hangin at nagsimula ang laban. Sumabog ang sigawan sa sabungan. Ang alikabok ay umangat, ang mga tao'y nagunahan sa paglapit sa bilog, at si Artemio ay halos hindi makahinga habang hawak ang gilid ng bilog. Sa gitna, nagtatapat ang dalawang manok. Sataniko malaki, mabagsik, sanay naman dirigma. Kilalang may siyam na sunod-sunod na panalo. Tamaraw maliit kumpara rito. Ngunit kumikinang ang balahibong ginto at may tikas na parang hindi sa karaniwang manok galing. Ang lahat ay kumbinsido kung sino ang mananalo. Walang laban yan. Isang pitik lang ng pakpak ni Sataniko tapos, sayang si Temyong, magandang tao pa naman. Ngunit hindi alintana ni Artemio ang pangungutya. Ang mata niya ay nakatuon lamang kay Tamaraw. Unang salpukan. Napakalakas ng unang banggaan. Lumipad paatras si Tamaraw dahil mas malakas ang kabilaan, ngunit pagdating niya sa lupa, tumayo agad siya, mataas ang ulo, walang bakas ng takot. Nagulat ang mga tao. Ay, hindi man lang natumba. Ibang klase reflex niya na. Si Sataniko, sa kabilang banda, ay biglang nagdalawang isip. Hindi siya sanay na may kalabang hindi agad napapabagsak. Muling sumugod si Sataniko, mabilis, parang kidlat. Ang kakaibang galaw ni Tamaraw. Pero nang tumaas si Sataniko upang sumugod, biglang kumislap ang katawan ni Tamaraw. Para bang humihiwalay ang anino niya sa lupa sa bawat hakbang. At bago pa sumapit ang saboy ng paa ni Sataniko, umiwas si Tamaraw ng napakabilis, halos hindi makita. Lumiko sa kanan, saka mabilis na bumulusok sa tagiliran ni Sataniko. Isang tuka. Matulis. Eksakto. Napaigtad si Sataniko. Nagkaroon ng maliit na hiwa sa gilid nito. Isang tama na mahirap gawin ng karaniwang manok. Napasigaw ang mga tao. Teka, ano yon? Ang bilis. Parang hindi normal ang galaw. Si Gardo Salvio, ang may-ari ni Sataniko, ay napakunot noo. Hindi ito pangkaraniwang manok. Lumaban muli si Sataniko. Gigantic ang katawan, mabigat ang pakpak at matagal ng eksperto sa sabong. Pero bawat pag-atake nito, parang hangin lang ang inaabutan. Umilag si Tamaraw nang parang sumasayaw. Ang tunog ng kanyang pakpak ay parang mahinang alingawngaw na may dalang hiwaga. At sa bawat pag-iwas, may kasunod na isang malakas, maliwanag at napakatumpak na tuka. Sa tatlong suntok na iyon, nayanig ang buong sabungan. Parang nanunod sila ng palabas ng isang mandirigmang engkanto. Napahawak si Artemio sa dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi sa panggigilala sa kapangyarihan ng sariling alaga. Galit na si Sataniko at muling sumugod ng buong lakas.
Ito na ang pag-atake na kayang tumapos sa maraming laban. Tumaas ito, itinaas ang dalawang paa at dumiretso kay Tamaraw. At nang akala ng lahat ay tatamaan na, biglang tumigil ang oras sa pakiramdam ng mga nanonood. Si Tamaraw ay kumislap, mas maliwanag kaysa kanina. Ang balahibo nito ay tila naging gintong apoy. At sa pagbulusok ni Sataniko, isang tilaok na umalingaw-ngaw, hindi normal, kundi parang tunog ng bakal na sumasalubong sa hangin ng tag-init. Pagkasabi noon, tumalon si Tamaraw pataas, umiwas sa gitna ng hangin at tumuka ng eksaktong-eksakto sa gitna ng ulo ni Sataniko. Isang napakalakas na tunog. Nang bumagsak ang dalawang manok sa lupa, nagkatinginan ang lahat. Ilang segundo. Walang gumagalaw. Hanggang sa unti-unting tumayo si Tamaraw, tuwid, matapang. Walang kahit isang sugat. Si Sataniko, nakahandusay, hingal, pagod, at hindi na makatayo. Pagputok ng sabungan, panalo. Sumabog ang sigawan. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Tinalo ng maliit ang kampeon. Hindi posibleng manalo yan. Pero nangyari. Si Gardo Salvio ay nakatulala. Hindi makakibo. Parang natanggalan ng hangin. Lumapit siya kay Artemio. Artemyong, magkano? Bibilin ko yung manok mo. Buti na lang alam ni Artemio ang ibig sabihin noon. Kapag ang mayayamang sabunghero ay sobrang namangha, bibilhin nila ang manok mo para maging kanila ang tagumpay. Ngunit ngumiti lamang si Artemio at umiling. Hindi siya for sale. Napatigil si Gardo. Hindi sanay na tinatanggi. Kahit magkano pa, kahit tripling halaga, gusto ko siya para sa derby ko sa bayan. Humawak si Artemio sa ilalim ng kilikili ni Tamaraw. Inangat ito ng marahan. At marahang haplos ang balahibo nitong kumikislap. Hindi lahat ng bagay nabibili. Namilog ang mga mata ng mga tao. Oh! Si Gardo ay nagngingit-ngit sa kahihiyan. Pero kahit mainit ang dugo niya, hindi siya makasagot. Alam niyang patas ang laban at natalo siya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay nito, naramdaman ni Artemio ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon. Paggalang mula sa sabungan. Pag-uwi ni Artemio. Habang naglalakad pa uwi, may kasamang hangin ng tagumpay sa paligid. Tila mas magaan ang araw, mas maliwanag ang daan, mas mabait ang mundo. Sa likod ng bayong, naririnig niyang kumakanta si Tamaraw ng tila himig na masaya. At sa gilid ng daan, sa ilalim ng punong mangga sa lilim nito, bahagyang kumikislap ang isang maliit na figura. Si Binulyo. Nakangiti. Naglahong muli. At sa loob-loob ni Artemio, alam niya, hindi ito basta simula. Ito ay kapalarang matagal nang nakatadhana para sa isang mahirap, ngunit mabuting sabungero. Pag-uwi ni Artemio sa kanyang bahay kubo, ramdam na ramdam niya ang gaan ng kanyang mga hakbang. Ang dating pangungutya ng mga tao ay napalitan ng pagkamangha. Ang dating pananlait ay naging bulong-bulungan ng paghanga. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagdurusa at pagkatalo, naranasan niya ang unang tunay na tagumpay. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi iyon basta swerte. Ito ay dahil kay Tamaraw, ang mahiwagang manok na bigay ng mabuting duwende. Pagkabukas ng pintuan ng kanilang kubo, marahang ibinaba ni Artemio si Tamaraw sa isang sulok kung saan inilatag niya ang malinis na sako para higaan nito. Kumikinang pa rin ang balahibo ng manok, tila may sariling buhay, at ang mata nito ay tila may pilantik ng liwanag, parang bantay na nagmamasid sa anumang panganib. Ang katahimikan. Matapos ang laban, naupo si Artemio sa kahoy na bangko, huminga ng malalim at pinakawala ng ngiting hindi niya mapigilan. Tamaraw, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Tumilaok ang manok. Maiksi ngunit puno ng yabang na parang sinasabing,
Madami pa yan. Natawa si Artemio. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niya. Nakakaunawa si Tamaraw. Ang kakayahang magpagaling. Habang pinagmamasdan niya ang manok, bigla niyang napansin na may maliit na sugat sa palad niya. Kinuha niya iyon kanina sa paghawak sa matalim na tansan ng isang sabungerong pabaya. Tinukan ni Tamaraw ang lupa. Biglang may sumulpot na maliit na butil na kulay pilak. Napakunot noo si Artemio. Ano na naman to? Dinampot niya ang butil, bahagyang umiinit. Kumikislap. At nang ipapatong niya pa lang sa sugat niya, isang mainit na hangin ang dumampi. Pagtingin niya, wala na ang sugat. Parang tinangay ng hangin. Parang hindi kailanman nagkaroon. Halos mabitawan niya ang butil. Tamaraw, may kapangyarihan ka ring magpagaling? Tumilaok ulit ang manok, ngunit ngayon, tila mas mahina, mas magaan, mas may init, parang pagpapatunay. Ang pagdalaw ni Binulyo sa panaginip. Pagod si Artemio sa maghapong tensyon at saya, kaya nahiga na siya. Hindi nagtagal, mabilis siyang nakatulog. At doon sa gitna ng dilim ng kanyang panaginip, may lumitaw na liwanag. Pamilyar. Kumikislap. Si Binulyo, ang mabait na duwende. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang kasuotan nito, parang masiglang apoy ng kandila na naglalakad. Magandang gabi, Artemio. Hindi nagulat si Artemio. Pakiramdam niya, natural lang na bumisita ang duwende. Binulyo, maraming salamat sa lahat. Ngumiti ang duwende. Hindi pa nagsisimula ang lahat, Artemio. Ang laban kanina, iyon ay unang hakbang lamang ng mas malaking kapalaran. Napatayo sa panaginip si Artemio, hindi dahil sa takot, kundi sa pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Binulyo sa kawalan, parang may nakikita siyang malayong pangitain. Darating ang panahon na hindi lang sabong ang iyong haharapin. May hahadlang sa iyong pag-angat. Hindi lahat ay matutuwa sa tagumpay mo. Tumindig ang balahibo ni Artemio sa likod. Sino? Lumapit ang duwende, mas malapit kaysa dati, at tumingin diretso sa mata niya. Isang taong may kapangyarihang itim. Isang taong matagal nang ginagabayan ng masamang engkanto. Agad na sumagi sa isip ni Artemio ang mukha ni Gardo Salvio. Si Gardo? Umiling si Binulyo. Hindi, mas malala kaysa sa kanya. At biglang nagdilim ang paligid. Kumislap ang lupa. May boses na umalingaw-ngaw, malamig, mabigat. Ang kayamanan ay hindi para sa mahihina, ni para sa mga walang dugong marangal. Nanginginig ang lupa sa panaginip, parang may lumalapit. Pero bago pa man lumitaw kung sino o ano iyon, Artemio. Tinawag siya ni Binulyo at hinawakan sa balikat. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Si Tamaraw ay hindi lamang manok, isa siyang tagapagbantay. At nagliwanag ang lahat. Maaanghang, matindi, mabilis. Parang sumabog ang araw sa loob ng kanyang panaginip. Pagkagising ni Artemio, nagising si Artemio ng may malamig na pawis. Hinabol niya ang hininga at agad niyang hinanap si Tamaraw. Nakita niya ang manok, nakatayo sa gitna ng kubo, nakatingin sa pintuan, tila may nararamdamang kakaiba. Tamaraw, may darating ba? Hindi sumagot ang manok, pero tumilaok ito ng mahinahon, parang nagbabala. Sa labas ng kubo, mula sa malayo, may nakita si Artemio na dalawang aninong papalapit. Dalawang lalaking nakaitim. May hawak na mahabang sako. May suot na itim na sombrero. At ang isa sa kanila ay nagsalita ng may malalim na tinig. Diyan sa kubo nakatira ang sabungerong may gintong manok. Kinilabutan si Artemio. Hindi yun simpleng magnanakaw. Ito ang binanggit ni Binulyo. Ang unang panganib, ang unang pagsubok, at ang unang pagtatanggol ni Tamaraw. Tumibok ng mabilis ang puso ni Artemio
habang pinagmamasdan ng dalawang aninong papalapit sa kanyang bahay kubo. Hindi ito ordinaryong bisita, hindi rin karaniwang magnanakaw. Ang kanilang galaw ay tiyak, mabagal ngunit puno ng banta. Parang may sinusunod na utos na hindi basta-basta galing sa tao. Nakataas ang balahibo ni Tamaraw. Tahimik, nakatayo. Para siyang sundalong naghihintay ng sinal-sinal na panganib. Habang papalapit ang dalawang lalaki, tumigil sila sa tapat ng ilaw ng buwan. Doon nakita ni Artemio ang mas malinaw. Isa ay matangkad, payat at may mahabang sombrerong itim. Ang isa naman ay pandak, maton at may bakas ng lumang sugat sa kaliwang pisngi. Pareho silang may itim na panyo sa leeg. Nagbuntong hininga ang matangkad. Tama ang sinabi ng amo. Ginto nga ang manok. Naguguluhan si Artemio. Sino kayo? Hindi sumagot ang pandak. Ngunit ang matangkad ay ngumiti. Ngiting malamig at walang kaluluwa. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan namin. Ang mahalaga, ibibigay mo sa amin ang manok na yan. Humigpit ang hawak ni Artemio sa pintuan. Hindi pwede. Hindi ko siya ibebenta. Hindi ko siya ipapahiram. Wala kayong makukuha. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. At sabay silang tumawa. Mahaba, mabagal, nakakatindig balahibo. Binuksan ng pandak ang daladalang mahabang sako. Hindi ito ordinaryong sako. Kumikinang ang loob na parang may umiikot na usok na kulay itim at lila. Pagbukas nito, nakalabas ang mahinang ugong. Parang ihip ng malamig na hangin sa sementeryo. Ito ang sako ng aming amo. Sino mang nilalang na may lagay dito ay hindi makakalabas. Napaatras si Artemio. Hindi tao ang kalaban niya. Hindi magnanakaw. Ngunit nilalang na may kahawakang dilim. At agad niyang naalala ang babala ni Binulyo sa panaginip. Isang taong may kapangyarihang itim, ginagabayan ng masamang engkanto. Biglang tumilaok si Tamaraw. Hindi basta tilaok, hindi ordinaryo, hindi tunog ng manok. Ito ay tila tunog na nagmumula sa lumang punso, tunog na tumatago sa lupa, tunog na pinapakinggan ng mga engkanto sa kagubatan. Lumakas ang ihip ng hangin. Kuminginang ang balahibo ni Tamaraw at ang mga mata nito ay nagliwanag, gintong liwanag na parang apoy na humahaplos sa dilim. Napatras ang dalawang lalaki. Ano yan? Hindi sinabi ng amo na ganito kalakas ang nilalang, ngunit tinamad ang matangkad na lalaki. Hindi tayo aalis dito nang wala yang manok at kung kailangan, papatayin natin ang sabongerong to. Lumapit sila. Mabilis. Mabagsik. Ang pandak ay sumugod kay Artemio, habang ang matangkad ay nakahanda ang sako para kuhanin si Tamaraw. Ang kapangyarihan ng gintong manok. Paglapit ng pandak kay Artemio, para itulak ito isang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Tamaraw. Hindi apoy. Hindi kidlat. Kundi parang alon ng gintong hangin na sumalpok sa dibdib ng pandak. Lumipad ang lalaki palabas ng kubo, bumagsak sa lupa, at nagpagulong-gulong na parang sinampal ng dambuhalang nilalang. Ano yon? Ang matangkad naman ay susubok kunin si Tamaraw gamit ang sako. Ngunit paglapit niya pa lamang, tinuka siya ni Tamaraw. Isang tuka lang. Isang tuka, ngunit nagdala ng dagundong. Napaatras ang lalaking matangkad, nagbitaw sa sako at napasigaw. Aray, nabasag ang balat ko. Anong? Pagtingin niya sa kamay niya, may bakas ng paso na kulay ginto. Hindi dugo ang lumabas, kundi usok na kulay itim. Ang pagbanggit sa amo. Nang muling sumugod ang pandak, ngunit hindi pa lumalapit, ay parang tinatangay na ng hangin ang katawan niya. Nasa ere na siya bago pa man umakto. Bumagsak muli ng malakas. Hindi kaya ng tao to. Ibalik na tayo sa amo. Ngunit sumigaw ang matangkad.
Hindi tayo pwede umuwi ng walang manok. Papatayin tayo ng amo. Ang pangalan ng amo ay biglang sumingit sa isip ni Artemio. Sino ang may ganitong kapangyarihan? Sino ang nagutos na kunin si Tamaraw? Sino ang may masamang engkanto sa likod niya? Nang kumislap ulit ang katawan ni Tamaraw at naglabas ito ng mahabang tilaok na mas malakas kaysa dati. Nagkaroon ng gintong hampas ng hangin. Tumama ito sa dalawang magnanakaw at tumilapon sila papalayo, parang mga dahong tinangay ng bagyo. Nagsitakbo ang dalawa, sugatan, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Hindi yan basta manok. Ibalita natin sa amo. Sabihin natin, siyap na siya. At sa dilim ng kakahuyan, nawala sila. Huminga ng malalim si Artemio, nanlalambot ang tuhod. Niyakap niya si Tamaraw, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pasasalamat. Tamaraw, iniligtas mo ang buhay ko. Tumilaw kang manok, ngunit ngayon ay malambing, parang pinapakalma siya. Ngunit may narinig si Artemio mula sa hangin, isang bulong na malamig. Hindi galing sa tao. Hindi galing sa duwende. Hindi pa tapos. Artemio, hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Napalunok si Artemio at sa likod ng punong mangga may bahagyang kumislap na kulay itim. Parang matang nakatingin at doon niya naramdaman. Hindi ito huling pagsalakay. Simula pa lamang ito ng madilim na kapalarang darating. Kinabukasan, kahit may bakas pa ng kagabi ang takot at pagod sa kanyang katawan, hindi nag-aksaya ng oras si Artemio. Maagang naglakad si Artemio at Tamaraw papunta sa poso upang kumuha ng tubig at maaliwalas ang paligid. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, ramdam niyang may mga matang nakamasid sa kanya sa bawat liko ng daan. Tahimik ang baryo. Masyadong tahimik. Parang walang ibang nilalang kundi sila lamang ni Tamaraw. Habang nag-iigib, napansin niya na hindi tulad ng dati. Walang batang naglalaro sa gilid, walang mga inang nagkukwentuhan, walang mangingisdang paalis. Parang may kumalat na takot sa lugar. Pag-uwi niya ay may isang matanda ang tumawag. Temyong, si Aling Merlita, ang pinakamatandang babae sa baryo, halos 60 anyos, kilala sa pagiging sensitibo sa mga kakaibang pangyayari. Nilapitan niya. Aling Merlita, bakit po? Nakatingin ang matanda sa kalayuan, hindi sa kanya. May dumaan dito kagabi. 2 lalaking itim ang damit. Hinahanap ka. Nanlamig si Artemio. Ano po ang sinabi nila? Sabi nila, ang amo na may parating na. Nagdugo ang labi ni Artemio sa pagkakagat. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong takot. Hindi para sa sarili, kundi para kay Tamaraw. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Artemio sa tabi ni Tamaraw, biglang lumamig ang hangin. Hindi ordinaryong lamig. Lamig na parang dumungaw ang gabi mula sa hukay. Tumayo si Tamaraw. Tumilaok ng marahan, ngunit may halong pag-aalerto. Tamaraw, may paparating ba? Biglang kumislap ang liwanag mula sa labas ng kubo. Hindi liwanag ng araw. Hindi liwanag ng lampara. Kundi maitim na liwanag, parang sinasala ng isang engkantong nilalang na nagtatago sa anino. Dahan-dahan itong pumasok sa loob ng kubo, nag-ikot at nag-ipon sa isang sulok. At mula rito ay unti-unting nabuo ang hugis ng isang tao. Mahaba ang itim na kapa. Maputla ang balat na halos parang bato. At ang mga matay pula, hindi dahil galit, kundi dahil gutom. Tumikhim ito, malamig, mababa ang boses. Ako si Lagracio. Kinilabutan si Artemio. Hindi ito pangkaraniwang tao. Hindi rin pangkaraniwang engkanto. Parang pinaghalo ang tao at nilalang ng dilim. Ikaw ang amo nila, bulong ni Artemio. Ngumiti si Lagracio.
Ngiting walang laman, ngiting walang pakiramdam. Tama. At wala akong pakialam sa'yo, Artemio. Ang kailangan ko lang ay ang manok. Hinakbang nito ang paa. Ang mga bakas ng kanyang yapak ay nagiiwan ng mga itim na marka sa sahig ng kubo. Parang sinusunog ang kahoy kahit walang apoy. Lumapit si Tamaraw, tumilawak ng malakas. Ang balahibo nito'y kumislap. Ngunit hindi natakot si Lagracio. Sa halip, natawa ito. Mahiwaga ka nga, ginawa ka ng engkanto ng liwanag, kaya kita kailangan. Napakunotno si Artemio. Para saan mo siya kailangan? Tumigil si Lagracio. Tumingin sa kanya na parang isang halimaw na humahanap ng laruan. Ang kapangyarihan ng gintong liwanag ay bihira. Kayang pagalingin, kayang magbigay ng buhay, at kayang sirain ang alinmang masama. Mas lumalim ang ngiti niya, at ang kapangyarihang yan ay gusto kong makuha para sa aking sarili. Sa isang iglap, kumilos si Lagracio. Parang wala siyang bigat, parang hangin na tumatagos. Itinaas niya ang kamay. Mula rito ay lumabas ang isang maitim na sinag, parang usok na may buhay, na dumiretso kay Tamaraw. Sako ng anino gising. Dumating ang maliit na maitim na bag. Hindi ordinaryo, kundi buhay na kanganga. Naguunat at susubukang higupin ng manok. Umangat si Artemio para pigilan. Huwag! Ngunit malakas ang puwersa. Nagpapasipsip ang hangin. Kumikidlat ang sahig. At si Tamaraw hindi tumakbo. Hindi nagtago. Bagkus humarap siya. Tumilaok. Sumabog ang gintong liwanag. Higit pa sa lahat ng nakita ni Artemio bago pa. Nayanig ang kubo. Umikot ang hangin. At may tunog ng mga kampanilyang parang galing sa malayong engkantong punso. Nang tamaan ng gintong pagputok ang sako ng anino nagpuwitok ito. Nawala sa hangin. Sinunog ng liwanag. Napatras si Lagracio. Halata ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi. Imposible ang lakas niya. Tumingin siya kay Artemio. Iba ka sa bunghero, ipinagtatanggol ka niya. At bigla siyang ngumiti ng malupit. Pero magbabalik ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang manok. Nag-iba ang hugis ng kanyang katawan. Naging usok, naging anino, naging manipis na alikabok na gumapang palabas ng kubo. At sa huling saglit bago siya tuluyang maglaho, nagsalita siya. Artemio Gadenia, maghanda ka dahil sa susunod, hindi ako mag-iisa. Nang tuluyang mawala si Lagracio, bagsak sa pagod si Artemio. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Napaupo siya sa tabi ni Tamaraw at hinaplos ang balahibo nito na malamig ngunit may halong init na parang apo ng araw. Tamaraw, salamat. Iniligtas mo ako. Nakita niyang nakatingin ang manok sa kanya, parang sinasabing, hindi pa tapos ang laban. May narinig silang mahinang paglagitik sa labas ng kubo. Hindi bangis ng hayop. Hindi lakad ng tao. Parang paglalakad ng maraming paa. Sumilip si Artemio. At nanlaki ang mata niya. Sa kakahuyan, sa ilalim ng buwanmay maraming pulang mata na nakasilip. Hindi tao. Hindi aso. At sabay-sabay may humuni. Hindi iyon tunog ng ibon. Hindi tunog ng manok. Parang nilalang ng dilim. At alam ni Artemio, ito lang ang simula ng pagsalakay ng dilim. Hindi pa man umaalis sa gilid ng bintana si Artemio, hindi pa man bumababa ang kaba sa kanyang dibdib, ay muling umingay ang gabi sa isang nakapangingilabot na paraan. Hindi iyon huni ng ibon, hindi tunog ng kuliglig, at mas lalong hindi gawa ng tao. Ito ay mga nilalang na hindi dapat naglalakad sa lupamga nilalang na hindi dapat nagtatago sa likod ng kakahuyan. Sa labas,
Sa kakahuyan na ilang metro mula sa kubo ni Artemio, kumikislap ang pulang mga mata na naglitawan isa-isa. Hindi isa, hindi 10, kundi daan-daan. Ang iba'y mababa, ang iba'y mataas, ang iba'y gumagalaw na parang aso, ang iba'y parang gumagapang na tao. Hindi kumikilos ang hangin, hindi umihip ang dahon. Parang nakapako ang paligid. Si Tamaraw ay nakapwesto sa gitna ng kubo. Ang pakpak ay bahagyang nakabuka. Ang balahibo ay nagiging gintong apoy. Ang mata nito'y seryoso, hindi tulad ng mga nakaraang laban sa sabungan. Ito na ang unang laban niya laban sa tunay na dilim. Ang pagdating ng mga tagahanga ng anino. Mula sa loob ng kagubatan, may lumabas na 4 na anino. Hindi tao, hindi hayop, parang pinaghalong mabangis na aso at paniki. May pakpak na nababalutan ng uling, may ngipin na sobrang haba, at may balahibo sa leeg na parang pinutol na halimaw. Ngunit ang pinakakakaiba sa kanila ay ang kanilang mata na iilawan mula sa loob, pula at parang gutom. Ang isa sa kanila ay tumahol, malalim at nakakatakot, parang senyales iyon. Dahan-dahan silang lumapit sa kubo, walang takot, walang alinlangan. Hinila ni Artemio ang lumang tabak ng kanyang ama, isang kalawangin na bolo na ginamit lamang dati sa pagputol ng kahoy, buti na lang at nasa likod pa ito ng pintuan. Pero nang hawakan niya ito, nanginginig ang kamay niya. Tamaraw, hindi ko kaya to ng mag-isa. Pero tila sinasabi ng manok, hindi ka nag-iisa. Tumilaok si Tamaraw. Tilaok. At ang balahibo nito'y kumalat ang liwanag. Hindi lang basta kumislap, kundi parang nagbukas ng maliit na araw sa loob ng kubo. Ang unang pag-atake ng dilim. Isang nilalang ang unang sumugod, mabilis. Matulis ang pakpak na parang punyal. Tumatakbo sa lupa, ngunit kayang tumalon hanggang bubong. Paglapit nito sa kubo, sumugod din si Tamaraw. Isang salubungang banggan na nagdala ng shockwave sa paligid. Nagkalat ang alikabok at mga dahon. Napatras si Artemio sa lakas. Pagbaba ng alikabok, nakita niya ang unang resulta. Nakahandusay ang nilalang, umuusok ang katawan, nasunog ng gintong liwanag. At si Tamaraw ay tuwid na nakatayo, walang galos. Ang ikalawang alon, ngunit hindi pa tapos. 3 nilalang pa ang sumugod. Mabilis, sabay-sabay, mula sa iba't ibang direksyon. Isa mula sa bubong. 2 mula sa kaliwa. Isa mula sa likod. Tamaraw! Sigaw ni Artemio. Tumilaok ang manok ng mas malakasisang tilaok na may kakapalan ng kidlat. Ang kubo ay tila lumindol. Lumabas ang gintong alon mula sa katawan nito. Natamaan ang 3 nilalang at para silang tinamaan ng mainit na bakal. Nagliyab ang katawan nila, umiikot sa ere at bumagsak. Nakuha ni Artemio ang hininga niya. Hindi ko pa rin lubos maunawaan kung anong klaseng manok ka. Ngunit hindi pa tapos. Ang pagdating ng pinakamalaki. Mula sa kakahuyan ay umuugong ang lupa. May mas malaking halimaw pala sa likod ng pulang mga mata. Lumabas ito. Isang nilalang na kasing laki ng kalabaw. May mahahabang sungay. At may mga pakpak na parang itim na espada. Humuni ito ng malalim. Grarra! Ang sigaw nito'y nagpayanig sa lupa. Napasigaw si Artemio. Nawalan ng balanse. Si Tamaraw, kahit maliit, ay hindi umatras. Tumayo siya sa harap ng halimaw na parang tunay na mandirigma. At nang hinarap siya ng dambuhalang nilalang sabay, silang sumugod. Ang laban ng liwanag at dilim, mabilis ang pagsalpok. Gumalaw ang lupa, lumipad ang lupa at bato. Tila naglalaban ang apoy at usok. Nakikita ni Artemio ang pag-ikot ng 2 nilalang.
ang malaking halimaw na may pakpak ng anino at si Tamaraw na kumikislap na parang gintong bolang umiikot sa hangin. Sa bawat pagbangga. Pak! Bag! Traak! Lumalabas ang gintong sinag mula kay Tamaraw. Ngunit lumalabas din ang itim na usok mula sa halimaw. Hanggang sa may nangyari isang nakakabinging sigaw. Tumalon ang halimaw at ibinagsak ang malalaking paa kay Tamaraw. Mabilis ang kilos. Mabigat. Mabangis. Hindi nakaiwas si Tamaraw sa unang bagsakat na apakan siya. Tamaraw! Sigaw ni Artemio. Para siyang napugutan ng hangin. Ngunit biglang ang gintong muling pagbangon. Sa ilalim ng paa ng halimaw, may kumislap na mas maliwanag pa sa anumang nauna. Isang napakatalim na tuka ang bumulusok sa dibdib ng halimaw. Sumabog ang gintong liwanag. Umangat ang paa ng halimaw. At lumipad ito pabalik, humampas sa punong malaking akasya. Nagawa ni Tamaraw iyon. Ngunit humihingal siya. Halos manghina. Lumapit si Artemio. Tamaraw, hindi ka dapat nag-iisa. Tama na. Ngunit hindi siya nakinig ang manok. Tumayo ito muli. At doon, humiyaw ang halimaw, sugatan, galit, ngunit hindi papatay. Lumapit pa ito, handa para sa isa pang pag-atake. At sa sandaling iyon, may dumating. Sa di kalayuan, may dumating na ilaw, liwanag na kulay bughaw. May hugis, may anyo, may taas na 2 talampakan. Isang duwende, ngunit hindi si Binulyo. Ito ay may kasuotang gawa sa dahon ng akasya, may hawak na tungkod na umiilaw na parang bituin. Sumigaw ito. Tamaraw, hindi ka dapat lumalaban nang wala kami. At sa tabi nito, may 3 pang nilalangisang maliit na espiritu ng hangin, isang duwending manggamot at isang diwata ng halaman. At sinabi nila, Artemio, dumating kami para tumulong. Hindi nyo kayang harapin ang dilim ng nag-iisa. At sa harap nila ang malaking halimaw ay muling sisugod at nagsimula ang tunay na engkwentro. Ang hangin ay kumikibot sa pagitan ng magkabilang puwersa ang nilalang na gawa sa anino at galit. Laban sa mga munting tagapagbantay ng kalikasan. Si Artemio ay nakatayo sa likod. Hawak ang kalawangin ngunit matibay na bolo. Habang si Tamaraw ay nasa harapan pa rin, humihingal ngunit hindi sumusuko. Sa kanyang tabi, nakahanay ang dumating na 4 na nilalang. Gimban, ang duwendeng may tungkod na bughaw na kumikislap. Samil, isang espiritu ng hangin na kayang magbulong ng bagyo. Payan, duwendeng manggagamot na kulay berde ang balat. Atia, isang maliit na diwata ng halaman na may kakayahang tumawag ng mga ugat at halamang proteksyon. Tumayo silang parang isang maliit ngunit makapangyarihang hukbo, ang pagtawag sa lakas ng bughaw. Iniangat ni Gimban ang tungkod. Mga nilalang ng liwanag, pakinggan ninyo kami. Ang tungkod ay kumislot, pumintig, at biglang naglabas ng bughaw na kidlat. Umikot sa kanila ang kapangyarihan. Ang lakas ng duwende ay parang humigop ng enerhiya mula sa lupa, mula sa ugat ng mga puno, mula sa hangin ng gabi, mula sa malalim na puso ng kalikasan. Artemio, sabi ni Gimban, hindi mo alam kung gaano kakahalaga. Hindi si Tamaraw ang tanging may tadhana, pati ikaw. Natigilan si Artemio. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang duwende. Hindi inaalis ang tingin sa halimaw. Ikaw ay pinili ng liwanag. Hindi ka aksidente. Hindi ka sinadya na maging tagapag-alaga ng manok na ito. Ikaw ay hinirang para maging tagapagdala ng hustisya sa laban kontra kadiliman. Pero bago pa man makapagtanong si Artemio, umungol ng napakalakas ang halimaw, ang pagsugod ng aninong higante.
Ang halimaw ay lumakad, pilay, ngunit magagalit. Ang pakpak nito'y tinamaan ng liwanag ni Tamaraw kanina, ngunit hindi pa ito tuluyang patay. Pumutok ang lupa sa bawat yabag nito, at bigla itong sumugod. Hindi iyon ordinaryong pag-atake. Ito ay huling bugso ng galit ng isang nilalang ng dilim, at kayang wasakin ang buong kubo kung hindi mapipigilan. Ang sabayang lakas ng 4 na nilalang. Samil, ang espiritu ng hangin, ang unang kumilos. Nagpaikot siya ng hangin na parang umiikot na bagyong maliit. Pumulupot ito sa paa ng halimaw, ngunit malakas ang nilalang, agad nitong napigtas. Sumunod si Atya, itinuro ang palad sa lupa. Mga ugat ng kagubatan, protektahan ninyo kami. Mula sa lupa, may sumulpot na makakapal na ugat at baging. Nagugat ang mga ito sa binti ng halimaw, pilit na pinipigil ang paglakad nito. Ngunit ang halimaw ay napakalakas ng isay ang mga ugat at nagkaputol-putol. Sumugod si Gimban. Pinaikot niya ang tungkod at naglabas ng bughaw na bola ng enerhiya. Tumama ito sa dibdib ng halimaw at nagkaroon ng malaking putok. Natalisod ang halimaw, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Si Payan, ang manggagamot, ay lumapit kay Tamaraw at hinaplos ang balahibo nito. Munting mandirigma, gamitin mo ang natitirang lakas. Nagningning ang balahibo ni Tamaraw muli. Ang mata niya ay kumislap ng ginto. Ang huling pagbangon ni Tamaraw, tumayo si Tamaraw kahit nang hihina na. Ngunit may bagong lakas, parang may yumakap sa kanya mula sa hangin. Parang may dumadaloy na bagong enerhiya mula sa lupa. Tumilawak siya ng malakas. Sumabog ang gintong liwanag mula sa katawan niya. At ang alon ay umabot hanggang sa kakahuyan. Ang pulang mata ng mga maliliit na nilalang sa dilim ay nagsitakbuhan. Nanginig ang lupa at ang halimaw ay napaatras. Ngunit sumugod pa rin. Hindi ito titigil. Artemio ang hindi inaasahang susi. Nang makita ni Artemio na sumugod ang halimaw patungo kay Tamaraw, gumalaw ang katawan niya bago pa ang isip. Hindi ko hayaang masaktan ka. Sinugod ni Artemio ang halimaw. Hawak ang bolo. Walang sandata kundi determinasyon. Walang lakas kundi ang tapang para iligtas ang kanyang kaibigan. Pero bago sumalpok ang halimaw sa kanila, nangyari ang hindi inaasahan. Kumislap ang kamay ni Artemio. Gintong ilaw. Parehong liwanag na kay Tamaraw. Parehong liwanag na kay Binulyo. Nasuklay niya ng kanyang palad ang hangin at mula roon ay lumabas ang gintong harang na parang pader ng liwanag. Tumama ang halimaw dito at nangyari ang hindi inakala ng lahat. Napigilan ni Artemio ang ating halimaw. Napatigil si Gimban. Napatulala si Atya. Nanginig si Samil sa pagkamangha. At si Payan ay ngumiti. Tama si Binulyo. Ang sabongero ay gising na. Ang pagsasama ng lakas ng tao at manok. Habang pinipigil ni Artemio ang halimaw, si Tamaraw ay tumalon sa balikat ni Artemio. Sabay silang tumingin sa halimaw, sabay silang huminga, at sabay silang lumakas. Naging iisa ang liwanag sa kanilang dalawa, at sabay silang sumugod. Paak! Tinamaan nila ang halimaw sa dibdib. Isang malaking pagsabog ng gintong liwanag. Sumigaw ang halimaw. Nagliyab ang katawan nito. At sa huling pag-ungol naging abo ang nilalang, nahati sa hangin. At naglaho. Nakahingal si Artemio. Nanginginig ang tuhod. Nakapikit ang mga mata niya. Nang imulat niya ito, nakita niyang nakaupo si Tamaraw sa tabi niya. Nakangiting tila nagwagi lang sa simpleng laban. Lumapit ang 4 na nilalang. Si Gimban ang unang nagsalita. Artemio Gadenya, pinili ka ng liwanag. Nagsimula na ang tadhana mo. Napakurap si Artemio. Pero, bakit ako? Ngumiti ang duwende.
dahil may puso kang handang ipaglaban ang tama. Kahit wala kang kapangyarihan. At tumilaok si Tamaraw, mahinahon, masaya. At alam ni Artemio, hindi na siya ordinaryong sabungero. Hindi na siya ang mahirap na binabalewala. Hindi na siya ang lalaking tinatawanan sa sabungan. Siya ngayon ang tagapagtanggol ng gintong liwanag. At sa hangin, narinig niya ang malayong bulong. Ikaw ang susunod na haharap sa itim na Panginoon. At doon alam ni Artemio ang tunay na laban ay paparating na. Kinabukasan, halos hindi makagalaw si Artemio sa pagod. Ang buong katawan niya ay puno ng kirot, parang binagsakan ng malaking bato. Ngunit higit sa lahat, ang iniisip niya ay ang mga sinabi ni Gimban. Ikaw ang susunod na haharap sa itim na Panginoon. At habang nakaupo siya sa harap ng kubo, tumitingin sa lumang kalsada, ramdam niyang hindi pa tapos ang lahat. Si Tamaraw ay nasa tabi niya, nakahiga ngunit may bahagyang ningning pa rin sa balahibo, palatandaan na ang engkanto ng liwanag ay buhay pa sa kanya. Maya-maya pa, dumating sina Gimban, Samil, Payan, at Atya. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila nag-aatubili. Nakatayo sila sa harap ni Artemio, parang hukbong tumawag ng bagong pinuno. Artemio, sabi ni Gimban, malapit nang bumalik sila Gracio at hindi siya babalik ng mag-isa. Ha? Napalunok si Artemio. Gaano kalala? Tumikim si Atya, ang diwata. May tinatawag siyang dilim na puso. Isang engkantong halimaw na mas bata, mas maliksi, at mas mabangis kaysa sa nakita mong higante kagabi. Nanginig ang kalamnan ni Artemio. At bakit ako ang target? Bakit si Tamaraw? Umupo si Payan, parang matandang sanay na magpaliwanag sa mga bata. Dahil hindi ka dapat maging sabungero lamang, Artemio. Ikaw ang huling inihalal ng mga tagapagbantay ng liwanag. Ha? Ako? Tumango si Gimban. Oo, hindi mo alam. Pero ang dugo ng iyong ama ay may lahi ng tagapagbantay. Hindi niya sinabi sa iyo dahil natatakot siyang mapahamak ka. Ngunit ngayong gising na ang kapangyarihan mo, wala ka ng takas. Nanlamig si Artemio. Hindi niya akalain ang kanyang ama, ang mahirap, mabait, at simpleng manggagasang ama ay may lihim palang pinanggalingan. Hindi pa man nauubos ang paliwanag, biglang lumamig ang paligid. Ang mga halaman ay yumuko na parang natatakot. Ang lupa ay nanahimik. At ang ibon sa malayo ay biglang tumigil sa pag-awit. May umuusbong na itim na usok sa tabi ng punong mangga. Tumaas ito na parang halimaw na unti-unting binubuo mula sa bangunggot. At mula roon bumuo sila Gracio. Ngayon ay mas mataas, mas matalim ang mga mata at mas makapal ang kapangyarihan ng kadiliman. Tumawa siya, isang tawa na parang naghahalo ang halakhak at iyak. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa kamatayan? Tumindig si Artemio. Hawak ang kalawangin ngunit matibay na bolo. Sa tabi niya, tumayo si Tamaraw hindi na humihingal, hindi na nanghihina. Handa. Mula sa likod nila Gracio ay lumabas ang isang nilalang mas maliit kaysa sa higante kagabi. Ngunit mas delikado ang itsura. May katawan itong parang tao ngunit sobrang payat. May mga kuko na parang bakal. At ang mata nito'y pula na parang nagsusunog ng kaluluwa. Ito ang dilim na puso, ang alagad at anak-anakan ng itim na Panginoon. Ang halimaw ay sumigaw. At sa isang iglap na wala ito sa harapan nila. Dumating ang halimaw sa likod ni Artemio. Artemio! Sigaw ni Samil. Pero bago pa man tumama ang kamay ng halimaw, kumislap ang kamay ni Artemio. Agad. At lumabas ang gintong kalasag. Nagulat pati si Artemio. Nagawa ko yon? Tumawa si Gimban. Gising na ang liwanag sa dugo mo.
Sumugod si Gimban mula kaliwa, si Samil mula sa ere, si Atia mula sa lupa, si Payan sa likuran ni Artemio, at si Tamaraw naging gintong kidlat na umiikot sa ere. Ang dilim na puso ay mabilis, ngunit ang gintong liwanag ay mas mabilis pa. Nagtama ang dalawang lakas. Pumutok ang hangin. Nagkalat ang mga dahon. Umiikot ang lupa. Nagkagulo ang dilim at liwanag. Ang pagbabalik ng itim na Panginoon. Habang naglalaban sina Tamaraw at ang dilim na puso, sila Gracio ay lumapit kay Artemio. Hindi ako natatakot sa iyo, tao. Hindi rin ako natatakot sa iyo, halimaw, sagot ni Artemio. Ngumiti sila Gracio, parang demonyong nagtatayo ng sayaw. Hindi ikaw ang kailangan ko, kundi ang kapangyarihan mo. At ngayon, kukunin ko na. Inangat nila Gracio ang dalawang kamay. May lumabas na maitim na buhawi. Tatamaan na si Artemio ang paghawak ni Tamaraw sa tadhana. Bago tumama ang kadiliman, lumundag si Tamaraw. Tumilaok ng ubod lakas. Hinampas ng gintong liwanag ang itim na buhawi. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Nagkaroon ng pagsabog na parang sandaling nagdikit ang araw at buwan. Nabulag ang lahat. Nayanig ang lupa. Pagbalik ng liwanag, sila Gracio ay nakaluhod. Wasak ang kalahati ng kapa. Nanginginig ang katawan. Nangingitim ang mga kamay. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi ako matatalo ng manok. Pero humarap si Artemio, kasama si Tamaraw sa kanyang balikat. At sabay silang tumingin kay Lagracio. Hindi kami ang tinalo mo, Lagracio. Tinakasan mo ang liwanag. Itinaas ni Artemio ang kamay. Tumilaok si Tamaraw. At lumabas ang pinakamalakas na gintong pagsabog sa buong kwento. Nabalot ng liwanag si Lagracio. Nagsisigaw siya. Nagnginggit-ngit. Nanghina. Hanggang sa siya ay naging abo. At naglaho. Kasunod niyang naglaho ang dilim na puso. Huminto ang hangin. Tumahimik ang kagubatan. Uminit ang paligid. Nakaluhod si Artemio, halos hindi makahinga. Si Tamaraw ay umupo sa balikat niya, pagod ngunit masaya. Lumapit si Gimban at nagbigay galang. Artemio Gadenya, ikaw ang tagapagtanggol ng gintong liwanag. Lumapit si Atia. At patuloy kang poprotektahan ng kalikasan, Samil, at ng hangin, Payan, at ng paghilom. Nang dumating ang umaga, kumalat agad ang balita sa baryo. Si Artemio, ang dating mahirap na sabongero, ay ang bayani ng San Rawino. Dumalo ang mga tao. Nagbigay ng pagkain. May nagalok ng bagong bahay. May nagbigay ng bagong kulungan para kay Tamaraw. Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga kay Artemio. Pinagmasdan niya si Tamaraw na masaya lamang na nakahiga sa kanyang braso. Tamaraw, hindi na ako natatakot. At pumailan lang ang tilaok ni Tamaraw malakas, buo at puno ng pag-asa. Tiktilaok. At iyon ang simula ng bagong yugto sa buhay ni Artemio, hindi bilang sabongerong mahirap, kundi bilang tagapagdala ng liwanag na hindi kailanman mamamatay. Wakas.